Hey, what's up guys? It's me Marlon, just for fun TV, and welcome sa ating YouTube channel. So for today's vlog mga lods, ayan, samantalahin natin yung pagkakataon mga lods. Tignan nyo kung nasaan tayo ngayon mga lods. Ayan, ayan, sino sa inyo nakaka-recognize nyan mga lods? So ayan, nandito tayo ngayon sa MOA para maiba naman yung venue ng ating mga vlog, di ba mga lods? Para may kasamang gala vlog tayo, aside pa dun sa mga tips na binibigay natin. So meron tayong kababayan, ayan, mega loud shoutout sa iyo JM. Nag-comment siya dun sa vlog natin. Sabi niya sa akin, Lods, kung na-hire ka ng 38 years old, may pag-asa ka pa ba na makabalik ng Korea after ng kontrata? So ayan, di ba, alam naman natin mga Lods na ang age limit is 38 years old lang. So kung na-hire ka ng 38 plus 4 years and 9 months, 4 years and 10 months, so sabi mo na 5 years, so or 33 ka na after ng kontrata mo. So may pag-asa ka pa bang makabalik? Syempre, kung matatapos yung kontrata mo, yung unang entry mo, at walang mangyayaring kumbaga yung renewal ng kontrata or yung pag-upgrade ng visa, hindi ka na makakabalik kasi nga hanggang 38 lang yung age limit. So after ng kontrata mo, wala ka na pag-asa makabalik unless unless number 1, makakabalik ka kung isisincere ka ng amo mo, kung masisincere ka. So yung tinatawag na sincere worker mga lods, ito yung mga worker na nagtrabaho ng mahabang panahon doon sa isang company, and then after nung kontrata niya or before matapos yung kanyang kontrata, binigyan siya ng amo ng panibagong kontrata. So ibig sabihin, nagustuhan siya nung kanyang sadyang or yung kanyang boss. So sincere ang tawag doon sa mga yon, lods. So kahit na natapos yung kontrata mo, 40 plus ka na, 43, 44, ayan, pwede ka pa rin makabalik ng Korea kasi nga ikaw ay sincere worker. So ibig sabihin, nagustuhan ka ng amo mo. So bago ka umalis ng Korea noon, bibigyan ka ng panibagong kontrata, and then uwi ka sa Pinas, ayusin mo yung visa mo dito sa DMW, dito sa Pilipinas. So sincere worker ang tawag doon, lods. So kahit na matapos yung unang kontrata mo na 38 plus 5 years, 43 ka na, ayan, makakabalik ka pa rin basta na sincere ka. Pero kung hindi ka masisincere, ayan, wala ka ng pag-asa makabalik kasi pagbalik mo 40 plus ka na, overage ka na, hindi ka na makakapag-exam. So meron pang isang paraan mga lods, yung tinatawag na, ayan, yung pag-upgrade ng visa. So di ba ang visa natin diyan, pagka unang salta tayo is yung non-skilled visa, yung tinatawag na E9 visa. Kung 38 ka na nakarating diyan at may pagkakataon ka na makapag-upgrade ng visa, so ibig sabihin from non-skilled worker visa into skilled worker visa, o yung tinatawag na E7. So yun yung pinakaparaan mo, lods, para makabalik ka pa dyan sa Korea or makapag-stay ka pa ng matagal dyan sa South Korea. So upgrade ng visa ang tawag doon, from E9 to E7 visa. So meron mga requirements yun, lods. Kapag nakapag-comply ka dun sa lahat ng requirements na yun, ayan, possible na maging E7 visa ka at ikaw ay tatawagin na skilled worker. So, at mga benefits nun, lods, pwede mong dalhin dyan sa South Korea yung iyong pamilya, yung asawa, yung anak, pwede mo siyang pag-aralin dyan sa South Korea. Yung asawa mo, pwede na magtrabaho dyan sa South Korea. So ayan, lods, ang kasagutan dun sa tanong mo na kung halimbawang 38 ka na hire, may pag-asa ka pa ba makabalik after ng contract? Ayan, meron. Kung masisincere ka, unang-una, kung isisincere ka ng amo, kung nagustuhan ka at gusto ka pa niyang bumalik sa company niya, bibigyan ka ng panibagong kontrata bago matapos yung unang kontrata mo. So pangalawa, kung mag-upgrade ka ng visa from E9 to E7. So yung pag-upgrade ng visa, lods, mahabang proseso, at mostly na mga requirements mo manggagaling sa iyong amo, sa employer mo, kaya kailangan mabango ka or gusto ka rin ng amo mo na tulungan para ma-upgrade yung visa mo from E9 to E7. So yan lang, lods, may share ko sa iyo. Hopefully sana may natutunan ka. So siya nga pala mga lods, kung sa tingin niyo mga lods na meron kayo natutunan dito sa vlog na to, pwede ba akong willing na i-like nyo yung pindutin nyo yung thumbs up button dyan sa baba para naman ma-recommend tayo ni YouTube sa iba pang mga audience. At kung sa tingin mo na informative yung mga ganitong klase ng vlog, ayan, consider subscribing mga lods para palagi kayong updated sa mga video or sa mga uploads na katulad nito. So thank you so much for watching. Ingat-ingat sa mga ganda ko ng mundo na ron, and God bless sa inyo lahat.